Magandang gabi po sa bawat sa atin, narito po sa loob ng iglesia at maging nasa kanila po mga tahanan, nanood at nakikinig. At tayo po ay pasimula sa panalangin. Inayaan ko po kayong tumayin lahat para sa isang panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyong patuloy na kabutihan sa bawat sa amin, na patuloy na nag-iingat, nagkakaloob sa lahat ng aming mga pangailangan. At muli po sa gabing ito, hinihingi po namin ang iyong pangunguna at nubay, lalo na nga po sa paghahayag na itong salita na naway maging ito'y kalakasan, hamon sa bawat sa amin, na aming masumpungan ang aming pong mga pangangailangang espiritual. Patawad po sa anumang mga pagkukulang kasalanan, patuloy po namin nagagawa. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po at dalangin ko na patuloy na kapayapaan samantalang aming ginagawa ang aming pananambahang ito. Pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong katayo para po sa ating pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Wednesday midweek service and prayer meeting. Atin pong purihin ang ating Panginoon. Let's all worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His home, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Bakit po natin sinasamba ang ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoon Diyos sapagkat totoong siya ay buhay. Dahil siya ay buhay. Ang Diyos anak, pusang nanaog, pagkat tayo'y Kaniyang mahal. Doon sa krus,
sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung ang sanggol na bagong silang pusong inay nagagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap, sakit, magwawakas, tutunguhin langit na bayan sa sapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At ating kamustahin po ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan dito po sa Bethany Baptist Church Cubao at sa kanilang mga tahanan, sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inawit ang God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen po. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At kayo po ba'y nag-enjoy at nakita niyo po muli ang God's wonderful people? Amen. Yan po. Tunay nga po na napakasaya po na makita po ang ating isang kapatiran. Yan. Tayo po'y dumako sa ating mga announcements. Daily Bible blessing every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting start at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team para sa darating pong November 24, this coming Sunday. Maging kalugod-lugod sa Diyos. Galing po sa 2 Korinto 5, 9 to 10. Choir practice every Sunday, 1 to 2 p.m. Adult Sunday school class every Saturday at 3 p.m. sa Begonia Room.
Go Ye Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and truck distribution every Saturday. Home Bible studies for 5 families San Mateo, Rizal every Saturday na po yan, every Saturday na po. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month. At ang ating pong programa ngayon, ang Each One Bring One program, nawa po ang bawat isa po sa atin ay magdala ng kanya-kanyang mga bisita sa darating na linggo at sa mga darating pa para po mabahagin na natin ang salita ng Diyos. Yan. At ang nalalapit po nating 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary sa darating na po itong 18 to 22, 2024. Tayo po tumayong muli. My way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end, to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ayan po. Mari na po tayo magsulmong lahat. At ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin pong ating speaker ngayon, si Deacon Conrado Castillo. Okay, magandang gabi po muli sa bawat sa atin. At muli, tayo po ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at naway ito po ay maging daluyan po ng biyaya ng bawat isa dito sa loob ng iglesia at maging sa kanilang mga tahanan. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat sa pag-uusig, sabi nga ay manatili sa aral. Ayan po, ano yung ating pong topic o paksa sa gabing ito.
At makita po natin ang ating pong teksto sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12 to 14, ano? At babasahin po natin to ng sabay-sabay. Itong ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12 to 14. Kaya inaanyayahan ko po kayong magsita yung lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy, chapter 3, verse 12 to 14. Okay, nandiyan na po tayong lahat. Handa. Teka muna, sandali. Chapter 3, verse 12 to 14. Okay, sabay-sabay po nating basahin ito. Handa, basa. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga nagbabata ng pag-uusig. 13. Dadapwat ang masamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama ng mga magdadaya at sila rin ang mga dadaya. 14, sabay-sabay po tayo. Dadapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Okay, dumako muna tayo sa Panginoon. Ama, muli kami po humihingi ng gabay, tulong mula sa iyo sa mga talata na amin pong nabasa at naway ito'y magsilbi, Panginoon, na paalala sa bawat sa amin hamon na kami po ay mga patuloy sa kabila, Panginoon, ng mga kabigatan sa buhay, pag-uusig, sapagkat alam namin ang aming sinusundan ay walang iba kundi anak na si Jesus na siyang dumaan din sa ganito pong kalagayan. Bigyan kami, Panginoon, ng kaunawaan at hindi lamang na ito ay mapakinggan, bagkus ito ay aming maitago, mailagak sa aming puso't isipan at sa bawat sandali na pangangailangan sa bagay na ito po ang magsilbi na tagapagpaalala sa bawat sa amin. Patawad po sa anumang mga pagkukulang, kasalanan na aming nagawa. Ikaw po ang patuloy na mamahala sa aming kalagitnaan at sa mga bahay na kung saan sila ay nanonood, nakikinig mula po sa aming gawain dito po sa iglesia. Ikaw rin po ang mag-ingat, patuloy sa iyong mga anak, patungo rito na safe po silang makarating at makaabot po sa aming pong pagpapala na aming pong tatamuhin sa gabing ito. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat sa pag-uusig, manatili sa aral. At ito pong 1 Timothy, 2 Timothy, ito po ay isang hindi lamang encouragement para kay Timoteo, kundi maging sa bawat isa sa atin na sa huling panahon. Upang sa gayon ay ating maisagawa ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung paano ang mga unang mga Kristiyano ay pinag-usig hanggang sa panahon po natin, ay dadaan tayo sa ganyang kalagayan. At sa nabasa ko po, si Timothy, ika nga ay anak ng isang Kristiyano rin, At ginabayan siya ng kanyang lola at sa kanyang ina sa kanyang paglaki mula pagkabata, Kaya magaling po na yung sa ating pong ginagawa sa ating iglesia, yung mga bata, meron tayong yung mga Sunday school mula sa pinakamababang level, papataas, At sa gayon, nahahasa po sila, Nahahasa. At maaaring wala pa silang interest, dun sa mga tinuturo, pinakikinggan. Talagang ganyan, Pero darating po yung time, na bibigyan ito ng panahon. At sila man, sila man ay lalago, lalakas at magagamit din, hindi lamang sa iglesia, kundi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya. At may tatlong bagay po na gusto kong maibahagi sa inyo. At dito po una ay sa pag-uusig po ay ito ay pangkaraniwan,
pangkaraniwan ang pag-uusig. Sabi nga dyan sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, at lahat, sabi rito, na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Kaya ilaan na po natin, sarili natin, na tayo po ay dadaan sa ganong kalagayan. At mula po sa mga tagasunod ni Kristo, sa kanyang mga alagad, sabi nga ay sa kanilang pagsunod sa Panginoon, halos karamihan sa kanila ay dumaan ika nga sa pag-uusig. At iba ba ay pinatay. Di po ba? Sa pagsunod sa Panginoon. Gayun din sa mga sumunod na mga alagad ng Panginoon. At kung babasahin natin ang istorya ng mga mananampalataya ng sinauna, lalo na po doon sa time na yung tinatawag nating Dark Ages, halos napakaraming mga mananampalataya ang dumaan sa pag-uusig at pagkabilanggo at kamatayan dahil sa pagsunod sa Panginoon. Yung iba, yung mga tagapanguna, ay nilalagay sa isang post, nilalagyan ng mga kahoy, sinisilaban, Nakakatakot po yung mga ibang mga pahirap sa mga Kristiyano. At nung isang araw, napanood ko yung sa time ni Hitler, napakadaming mga Hudyo ang kanyang pinapatay. Yung tinatawag na Holocaust, napakadami. Galit na galit siya sa mga Hudyo. Sila daw yung dahilan kung bakit ang kanilang bansa hindi umaasenso, sumasagana, at iba pang mga bintang. Kita po niyo, ganyan ang sa atin, maging sa ating pong pamumuhay, maayos, sa pakikipagkapwa-tao, paningin ng tao, yung pamumuhay natin, tayo ay legal sa ating paglilingkod, sa ating ginagawaan, pero hindi talaga mawawala yung mga tao na mag-uusig. Tandaan po natin, hindi mawawala yan. Kaya hindi po dapat tayo magtaka. Kaya dahil ang ating sinusundan, ang ating halimbawa, ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Di po ba? Sabi nga dyan sa di ba? Sa 1 Peter 2:21, sabi dyan, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Kita nyo, walang shortcut sa paglilingkod. Ibig sabihin, yung magaganda lang na bagay ang gusto natin. Yung pagsunod. Hindi yung paghihirap o pag-uusig. Pero kapag ikaw ay naging matapat na mananampalataya o Kristiyano, siyempre, kanino ka nakatingin, nakapokus. Walang iba kundi kay Kristo. Looking unto Jesus. Di po ba? Doon tayo nakatingin. Doon sa kanyang mga iniwanan sa atin mula sa kanyang halimbawa sa salita niya na sa atin ay pinag-aaralan natin ngayon. Kaya, huwag po tayo magdaramdam o anumang sakit na ating dinadaanan, sapagkat yan ay kalooban ng Panginoon. May kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung dumadaan man tayo sa ganitong kalagayan. Upang sa gayon, yung tao, kaliwat kanan, di ba? Saan man tayo naroon, sa tahanan man, trabaho, eskwela, ay mayroong mga nakatingin sa atin. At marahil, kilala tayo na mga mananampalataya o Kristiyano. At katulad ni Kristo, di po ba, mabuti, maayos ang pakikitungo niya dun sa mga kababayan niya. Pero meron pang nag-iisip ng masama. Kaya hindi natin ika nga mapapagsang-ayon ang karamihan . Kasi ang tao meron kanyang
sariling kaunawaan na, kaisipan. Kaya nga dito sa verse, kung babasahin natin yung verse 1 diyan, ay narito po yung mga mga prophecy na mga darating na panahon eh. At ito na po yung ang mangyayari. Kaya nga ito'y paalala sa atin, na ang mga tao lilihis na. Maghahanap sila ng mga magtuturo sa kanila ng gusto lamang nilang marinig. Pero tayo, direkta, di ba? Mula sa salita ng Diyos. Walang shortcut po sa paglilingkod at pagsunod kay Jesus. Kaya kailangan ang pagsunod at paghihikaya ni Pablo sa kanyang sulat. Hindi lamang si Timoteo, maging bawat isa sa atin. At kung babasahin natin yung book ni Jeremiah, makita po natin doon yung mga babala sa kanyang mga kababayan at sasapitin nila kung di sila ay susunod sa Panginoon. At dito nga po ay sa mensahe ni Jeremiah, siya po ay hindi pinaniwalaan. Bagkos, iniisip nila ito ay kumampi doon sa mga kaaway nila, sa mga taga-Babylonia. Pero ang mensahe niya ay mula sa Diyos. Kasi sabi nung hari at yung ibang mga tagasunod, yung ginawa mo, alam mo, tinakot mo lang ang ating mga kababayan. Ngunit, ang nais ni Jeremiah ay maunawaan nila dahil siya isang propeta. Kilala nila na si Jeremiah isang propeta. Yung kanyang sinasabi, ito ay nanggagaling sa Panginoon. Yung hari, meron siyang ilang mga propeta, mga false prophet, na mali yung mga ibinibigay. Hindi tayo masasakop, hindi tayo madadala sa ibang bansa. Yun ang kanilang sinasabi. Pero matapat si Jeremiah, sinabi niya yung katotohanan. Bagamat, siyempre, tao, meron din siyang takot sa kanyang kalooban. Kaya nga nung nakausap niya nung hari ng pribado, sinabi niya na ganun ang mangyayari. Na siya, yung hari, ay mabibihag, madadala doon sa Babylonia. At maraming mga kababayan ang mamamatay at merong mga dadalhin doon sa Babylonia. Ngunit, ikinulong pa rin siya. Napakabigat nung dinaanan ni Jeremiah, inihulog siya dun sa isang balon na burak. Halos siguro, mga leeg na lang yung natira, ulo. Wala pang pagkain. Pero ang Panginoon talagang kumilos, Kumikilos ang Panginoon. Kaya siya nakaalis po doon. At nangyari po, dahil hindi po sila nakinig, sila ay nahulog sa kamay ng mga Babylonia. Sinunog pa yung kanilang bayan. Dinala yung kanilang mga tao doon sa Babylonia. Kaya nga po sa ating pagsunod sa utos ng Diyos, maaaring dumaan sa mga kahirapan at pag-uusip. At mas mapalad pa nga tayo, di po ba? Gawa ng yung ating kalagayan sa kasalukuyan ay hindi kagaya noon sa panahon ni Jeremiah. Hindi po kakaiba. Kaya tayo, may kalayaan tayo eh. Ngunit, tandaan natin, kung nais natin na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, lumakad tayo, kasunod sa Panginoon. At makikita po natin na merong pag-uusig man, merong paghihirap, pero ang wakas po niyan ay kaginhawahan. Maring hindi dito, sabi ng buhay. Sa ating pagsunod sa Diyos, dadaan po tayo dyan. Kung tayo ay magiging matapat na mga Kristiyano. Pangalawa po, malinaw sa malinaw sa masama at nag-uusig, sa mga nang-uusig. 2 Timothy 3:13.
Sabi diyan, dadapwat, sabi rito, no? Ang masamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama. Nang sasama ng mga daraya ay lalong sasama ng sasama ng mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Maganda yung kalagayan nila, di po ba? Dito sa lupa. Ngunit, hindi iyon panghabang panahon. Panandalian lang po yun. At iyon ay, kung hindi sila magbabago, hindi sila makakilala sa Panginoon, tiyak ang paroroonan nila ay sa kapahamakan na walang hanggan sa impyerno. Kaya kaisipan po natin ang kalagayan, ano? Maging itong mga, sabihin natin, mga masama ng tao. Maaring meron diyan na ika nga na mabago. Di ba si Apostol Pablo, di po ba? Bagamat ika nga masigasig siya sa kanyang relihiyon, ngunit lihis doon sa nais ng Diyos para sa atin. Lihis, di po ba? Pinag-uusig niya yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. Hinahabol pa niya. Ngunit, nagbago po siya. At iniukol niya yung kanyang buhay, di ba? Sarili, kaalaman. Kaya ginamit siya ng Panginoon Meron siyang karunungan Meron siyang kaalaman. At yun yung ginamit niya. Kaya po, meron tayong ikangang mga letters of Paul, na pinag-aaralan natin. Malinaw, sa masama, at nanguusig. Ang mga masama ay mangingibabaw sa daigdig. Kita natin, mangingibabaw sila, di ba, kasamaan? Sa na lang natin, sa lipunan natin, sistema ng ating pong mga sa pamahalaan man, sa relihiyon man, edukasyon man, sining man, ay nandyan parati, ika nga ang kasamaan. Nandyan ang masama. Para kasi po, para ba tayong nanonood ng yung puppet, di ba? Yung pinagagalaw sa kamay na may mga tali. Ganyan si Satan Pinagagalaw niya yung mga tao na sumusunod sa kanya. Upang ang tao, ika nga ay mapunta sa kanya. At pasalamat sa Panginoon, meron tayong unawa. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon para maligtas. Kung hindi, lahat tayo, wala nang pag-asa. At makikita natin, maging sa ating kapaligiran, maging sa ating ginagawa, di ba? Sa ating pag-witness, Bible study, kita mo ang mga tao, bagamat nakikinig, ngunit tinitingnan ko sila Yung kaisipan nila parang wala doon Kung ano-ano kumisa ng mga ginagawa, bigla na lang aalis. Kaya ipanalangin natin yung mga gawain at bigyan natin ng pag-asa yung iba. Kasi marami diyan talaga na naghihintay lang na makaunawa, makapakinig ng salita ng Diyos at sila man ay mabibigyan ng pag-asa. Patuloy lang tayo, patuloy. Huwag natin kakaligtaan. Kahit na sa maigsing panahon, oras ang ibigay natin sa kanila na mapatotohanan natin ang kalagayan ng tao kung sila ay mamamatay. Kasi wala na, di ba? Wala na second chance ang tao kapag sila ay binawian na ng buhay. Kaya ito yung pag-asa nila na makilala nila ang Panginoon. Mas nangingibabaw sila dito sa daigdig. At walang pag-ilangan, papag-alinlangan, nakita natin yan, At sabi nga dyan sa Luke chapter 6, verse 45, yung pangalawang bahagi, sabi diyan, at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya ang isang tao, madali mo siyang makilala. Kung siya nga ay tunay na nakakilala sa Panginoon. Sa kanyang bunga, di ba? Sa kanyang buhay. Di po ba?
Kaya tayo na mga mananampalataya ay kanilang pag-asa. Wala nang iba eh. Walang ibang pwedeng magbahagi sa kanila eh, kundi tayo mga nakakilala sa Panginoon. Kaya bigyan po natin ng puwang yung mga kasama-sama natin sa tuwina na hindi pa natin nababahiginan. Mga kasama sa trabaho, school, kapitbahay man yan, kaibigan. Maaaring meron tayong takot, ngunit humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Ano humingi tayo ng lakas? Para sila man ay mapaalalahanan. At kung nabahagi mo na yung salita ng Panginoon na yun, hindi na natin pananagutan kung sila ay mag-reject doon sa ating ginagawa. Kasi maraming ganyan eh. Ang pinangahawakan nila yung, alam ko na yan. Ito yung aking pinangahawakan eh. Sigurado ko. Nakakaawa yung mga taong ganun eh. Yung aming ministro, magaling magsalita yan eh. Mahusay magpaliwanag eh. Hindi yun eh, di ba? Hindi yun eh, hindi yung maliwanag. Kundi, kung tunay na naunawaan mo yung regalo na ipinaabot sa atin ng Panginoon. Biyaya, buhay na walang hanggan. Kaya ang tao minsan, di ba, pag nag-BBS tayo, ano iniisip nila? Relihiyon lang yan eh. Maaaring iniisip pa nila, hindi tunay yan. Ito yung nakagis na namin, mula pa ito noon sa mga kanunununuan pa namin, pinanghahawakan ng aking mga lolo, aking mga tiyahin, aking mga magulang. Pero tayo, bigyan natin sila ika nga ng unawa. Ipanalangin natin sila. Sa oras na sila yung makakausap natin, maaaring mabuksan yung kanilang mga isipan. No, mga masama ay mangingibaba, no? Walang pag-aalingan, alinlangan. Kaya nga dito po sa Revelation chapter 22, verse 11, ano po ang banggit diyan? Sabi diyan sa unang bahagi, sabi, ang liko ay magpapakaliko pa at ang marami ay magpapakarumi pa. Kaya makikita natin yung kasamaan eh. Diba? Sa sistema ng ating lipunan. Hindi na tayo lalayo pa. Maging kuminsan yung ating mga kaibigan, kakilala, ay iba na yung kanilang pakikitungo. Iba yung kanilang ikangang mga sinasabi. Kaya kung sila ay imbitahan natin, reject eh. Reject po. Pero nasa atin po, sabi nga ang susi. Susi. Kasi ang Diyos hindi naman ika nga nagpapabaya sa kanila eh. Na oras na mapakinggan nila ang mensahe ng Diyos eh. Kapag ika nga nangusap ang banal na Espiritu sa kanila at tinanggap yung inaalok na biyaya, buhay na walang hanggan. Makikita natin mayroong pagbabago. Sa akin talaga, mula nung time, BS, Bible Study, sa trabaho, unang attend ko. Unang attend ko lang. Pero marami na akong pinagdaanan ng mga gawain sa labas, iba-ibang mga grupo, relihiyon. Pero doon sa trabaho, nung time talaga, na ako ay ipinanalangin at ako'y sumunod doon sa panalangin ng pagtanggap. Yung time na yun, naniniwala ako talaga na ang banal na Espiritu ay nasa akin. Kasi mula nung time na yun, patuloy ako. Nagkaroon ako parati ng uhaw. Salita ng Diyos, pagbabasa, pag-aaral, wala po sa akin yan eh. Maging pag-aaral ko, bahagya lang ang aral ko. Pero nung time nakakilala sa Panginoon, halos napakadaming mga kabanata mula sa Bible ang aking nabasa. Parang ayaw mo nang tumigil kuminsan. Parang ayaw mo nang tumigil. Kaya sa atin po, yan to ang kailangan ng tao. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng
Panginoon ang kailangan nila. At darating sa Kanya ang wakas. Kita nyo, no? Di po ba yung bandang dulo ng kanilang buhay? Maaring masagana siya dito, sa kasalukuyan, kinikilala. Ngunit, pagdating sa dulo ng kanyang buhay, sabi doon sa Matthew 25:46, yung bandang una, sabi na doon, at ang mga ito'y mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan. At tandaan natin, ang impyerno hindi ito ginawa para sa tao, kundi para sa diablo. Nadamay lang tayo nadamay lang tayo. Kung babasahin natin itong bandang unahan ng Matthew 25 na ito, makikita po natin, ito ay ginawa para kay Satan at sa kanyang mga angels, fallen angels. Ngunit dahil, sabi niya, tayo lang, napapahamak. Kaya po, yung napakarami, naniniwala ako, maraming mga mapapahamak. Kasi nga, merong kanya-kanyang kaisipan ng tao Basta ako ito, hindi ako aalis dito. Ito yung iniwan sa akin ng magulang ko na huwag akong aalis dito Merong mga ganyang mga na-witnessan ko Basta't ito lang, wala nang iba. Tatanggihan ko yan lahat na yan. Ang kailangan po natin, ipanalangin natin na magbalik sila sa Diyos. Matagumpayan. At tayo naman bilang mga inuusig, mapagtagumpayan naman natin ang kanilang pag-uusig. Kaya nga si Satanas, sabi ko kanina, pinagagalaw niya ang lahat ng mga tao na masasama. At nakita niyo, maging yung may mga pinag-aralan, may tinapos na maganda. Sila pa yung mga nangunguna. Yung mga maliliit na uri ng tao, pinagsasamantalaan. Hindi rin ito nalayo, sa panahon ng Panginoon, di po ba? Yung mga Pariseo, pinagsasamantalahan yung mga yung mga balo, yung kanilang mga kayamanan, kanila pong hinuhut-hut. Kaya napakahalaga po sa atin na tayo, ika nga, doon lang tayo nakatuon, sa Panginoon. Kasi talaga sa mundo ngayon, mapapalis tayo ng ng tingin, Maraming nakakaakit sa mundo, Di po ba? Marami. At yan ay pinagagalaw ng ating kaaway, ng diablo. Kumisan nga, lumalakad ka na ng tuwid, Kumisan, pag napatingin kang ganyan, napapalis ka na ng, ng lakad, Kumisan, lagpas ka na. Nakasulyap ka pa rin sa likod, Di po ba? Kasi kumisan yung kahinaan natin. Meron tayong mga kahinaan, Bawat isa sa atin, Hindi ko alam kung ano man yung bagay na yun. Ako, meron din ako, kahinaan. Kaya, ingatan natin na tayo doon ay tirahin ng diablo. Doon yung punteriya niya, Kaya tayo po ay mag-ingat. At nalalaman natin, sabi nga sa 1 John 5:19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Buong mundo po. Parang nakikinikinit na po natin ang isang sanggol, kilik-kilik nung kanyang ina, sumususo sa kanya, talagang bigay na bigay siya. Ganon ang mundo Yun ang kanyang inaasahan. Kaya kailangan makakawala tayo, di po ba? Sa pagkakaalipin, di ba? Pinag-aralan, doon pala sa yun, sa kamarin, yung pagkakaalipin, Dapat maging malaya tayo, Sa kasalanan, sa kaaway. Kailangan makakawala tayo dyan, Maging sa ating sarili, kagaya ng banggit ni Pastor, di ba? Pinaka number 1 na kalaban natin, yung sarili natin.
nakaupo sa trono ng ating puso, yung self, at tayo po yun. Ano? Tayo, yun ang gusto ko eh. Parang napakahirap kumisan, ano? Kaya nga po bilang mga Kristiyano, laging isa-isip natin na tayo ay sa mga pag-uusig ng masama. Ngunit ang ating kaluluwa ay sigurado ng langit. Kaya lang, wag naman tayo sigurado ng langit. Ngunit ang buhay mo naman dito ay ika nga hindi maganda, lalo na hindi ika nga malinaw ang paglakad mo, patotoo mo sa mga tao, maging yung ating mga mahal sa buhay, napakahirap nating hilahin, ano? Dalhin sa Panginoon. Dumating man ang masama upang mag-usig, hingin natin sa Diyos ang pagtitiis. Yan ang kailangan natin, di ba? Pagtitiis, ito'y mayroong hangganan habang tayo ay narito lang. Ano? Kaya nga si Apostol Pablo, yung mga paghihirap na pinagdaraanan niya, hindi niya ika nga nalintana eh. Yung mga hula, ano? Sabi, wag kang paparoon sa Jerusalem. Huhulihin ka, mabibilanggo ka. Pero hindi po siya napapigil. Hindi po siya napapigil. At sabi pa nga niya, at kung maaari, hindi lamang ako mabilanggo. Sabi niya gano'n. Kundi, maging ang aking buhay, sabi niya gano'n, ay aking ipagkakaloob. Mabigat, pero yun po ang talagang nais ni Pablo. At yung pangatlo po, manatili sa aral, ano? Sabi diyan, balik tayo sa 2 Timothy 3:14, ano? Sabi po diyan, dadapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kanino mo nangatutuhan. Kaya mapalad, ano yung ating mga mahal sa buhay, ano yung mga anak nyo, mga apo nyo, mga kamag-anak nyo, na meron tayong mensahe ng katotohanan eh, para sa kanila eh, upang hindi sila maligaw ng kanilang unang-una nga, yung pagkilala sa tunay na Diyos, at gayon din na malaman kung saan paroroon ang kanyang kaluluwa. Ano? Manatili, sabi rito, no, sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Kasi si Timothy, sa pagkakataong ito, siya ay bibitawan ni bibitawan ni Apostol Pablo sa isang gawain bilang tagapanguna o isang pastor doon sa Efeso. Ito yung mga tagubili niya, paalala at encouragement. Kaya maging sa atin, kaya nga parati natin, si pastor at sino man na nangangaral, na parating ang salita ng Diyos ay ating basahin, pag-aralan, at unawain, ipamuhay, at imaibahagi. Yun po yun. Yun po yun. Kaya patuloy lang. Maaaring merong time na tayo ika nga ay parang nagsasawa, napapagal, paulit-ulit na lang. Meron tayong maraming gagawin tayo. Pero bigyan po natin ng time, no? Bigyan po natin ng time ang salita ng Panginoon. Kaya nga iniwan sa atin to para magsilbing gabay. Tulad nung inamit nating gano'n, kanina, no, yung lampara, ang salita ng Diyos sa ating paanan. Ano makita natin sa ating paglakad, ito ba ay tuwid? Ito ba ay walang bako-bako? Kung meron man, maiwasan natin na bumaksak. Di ba, pag dumadaan sa pilapil, kailangan maging maingat. Baka malaglag, lalo na sa gabi. Kailangan natin ang liwanag mula sa salita ng Diyos. Ito po isang paalala ni Paulo kay Timothy, no? Kanya po itong hinikayat, encourage, sa kanyang gagawin. Kasi napakahirap, di po ba? Na humawak sa isang gawain. Kung babalik tayo kay di ba? Kaya sino to? Yung anak ni David, Solomon, di po ba?
bagamat siya ay bata, na uupo sa trono, wala pa siyang malay, kaalaman. Kaya siya ay humingi ng karunungan, no? Kaya hindi imposible, no, na ika nga tayo ay pagkalooban. Nandito rin 'yan, di ba? Kay Santiago, nagkukulang ng karunungan, humingi sa Panginoon. At siya ay nagbibigay, hindi nagbabawi. Nagbibigay siya, hindi binabawi yung kanyang naibigay. Kasi po, pag isang gawain, para kang nangangapa napasok ka sa isang trabaho, hindi mo alam kung ano yung uunahin, paano ito gagawin ng maayos. Ganun ako nung una Tapos maselan pa, delikado yung trabaho mo. Kailangan, ika nga ay alam mo ang unang baitang. No? At dito po alam niya na meron siyang haharaping mga oposisyon at mga pag-uusig. Kaya, dito nga binigyan ni Apostol Pablo, babasa natin dito to. Kaya nga dito sa sa 2 Timothy 1:5 ay kung kanino ito ika nga ay nakuha yung kaalaman na ito, no? Sabi diyan sa 2 Timothy 1:5 sabi, inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyon, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. Ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Kaya sabi ko sa inyo, ang isang tao na lumalakad sa katotohanan, alam mo kung tunay o hindi. Yung kanyang pagkilos, paggalaw, at maging kanyang pananalita. Alam mo kagad, kasi sabi nagmumula yun sa kayamanan ng kanyang kung ano yung laman ng puso, di ba? Yun yung ilalabas Yun yung ilalabas. Kasi kung nandyan ang Holy Spirit, di ba may bunga yun? May bunga yun siyam, di ba? Love, joy, peace, At iba-iba pang siyam na bagay. Napapawang positibo. Na lahat na yun ay nasa atin at mahahayag sa buhay natin. Kaya po, pag-aralan, Pag-aralan, i-apply sa sarili at ituro. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa ibang tao. Kaya ang ating pong bahagi, lalo na kung tayo ika nga katulad namin, pastor, at mga ngaral at mga naghahawak ng Bible study, ay kailangan po na patuloy na magsaliksik at huwag maging tamad. Sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Yan po yung nais ng Diyos Maging mabuting katiwala sa paghayag tungkol kay Jesus. At sundin ang payo at halimbawa ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Sa 1 Corinthians 11, verse 1, sabi nito, maging tagatulad, sabi niya, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Nasaan siya rito? Sino yung sinulatan niya? Dito ay mga taga-Korinto. Kilala si Kristo, hindi nila nakita si Kristo. Pero sabi ni Pablo, kung ano yung nakita niyo sa akin, sa buhay ko, yung karakter ko, yung pananalita ko, yun yung Kristo. Dahil siya yung aking sinusundan. Kaya napakahalaga yung mamuhay tayo ng ng tama. Tama. Maaring merong mga tao na pupuna sa atin. Kahit na maganda yung ginagawa mo, merong mga sasalungat Merong sasalungat. Pero patuloy lang tayo. Patuloy lang po tayo. Maging tagatulad, sa kanya, kay Pablo, natulad din naman niya na sumusunod kay Kristo. Kaya nga dito, ito sa chapter 3, ito sabi ko sa inyo kanina, yung mga halimbawa na pinagdaanan ni Apostol Pablo. Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 11, sabi diyan, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra. Dito yung pinagbabato siya sa Listra At taga rito rin si
ito, pinag-aaral natin, si Timothy. Ano? Taga rito siya sa Listra. Sabi, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Kita nyo, no? Kahit na yung ika nga, merong mga babala na hindi magandang mangyayari sa buhay niya, naroon parati ang Panginoon. Di ba pinagbabato nga siya? Iniwanan siya patay, di ba? Iniwanan siya, nakahandusay, patay. Pero, hindi pa kalooban pala ng Diyos yun. Di ba, nung nawala yung mga nag-uusig sa kanya, bumato sa kanya, muli siyang bumangon, di ba? Ano ginawa niya? Nagpatuloy pa siya ng pangangaral. No? Kahanga-hanga po ang Apostol Pablo na ito na tama lamang na ika nga na tayo ay sumunod sa kanyang mga yapak, doon sa kanyang mga ginawa. Dahil napakarami. At sa verse Philippians 4:9, ano po ang sabi? Ang mga bagay na inyong natutunan, sabi, at tinanggap, at narinig, at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Nakita, sabi gano'n, mga bagay na narinig, nakita, gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kaya patuloy lang po, patuloy na magsaliksik. Di po ba yung mga doktor, di po ba? Kahit tapos na sila, patuloy pa rin nagsasaliksik yan. Yung mga lawyer, yung mga teacher, di ba? Patuloy pa rin nag-aaral yan ng mga bago sa kasalukuyan. Gayon din tayo. Bagamat isa lang kahulugan, di po ba? Ng salita ng Diyos, pero marami ang aplikasyon. Maraming aplikasyon yan sa ating buhay. Kaya, ang mga ngaral, nakita nyo, hindi nawawalan ng ika nga ng mensahe. Para daw yung balon, di po ba? Habang ikaw ay kumukuha, sumasalok, hindi ito nauubos. Hindi po nauubos. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kailangan lang yung ating ikang pagtitiyaga sa pag-alam, kalooban ng Diyos. Maging mabunga at magandang patutoong Kristiyano sa lahat. Patuloy na lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos at patuloy na nagsasaliksik. Yan po yung ating bahagi. Yan po yung bahagi natin. Bigyan natin ng time ang mga bagay na yan. At sa ating pong pagtatapos, asahan, sabi po dito, ang pag-uusig ay daraanan ng mga Kristiyano kung matapat siyang sumusunod sa Panginoong Hesus. Pangalawa, sa masama at manguusig ay darating ang wakas. Kabaligtaran, contrast sa mga mananampalataya. Kasi, bagamat paghihirap tayo, pagkatapos nito may ginhawa. Sa kapilang buhay. Sila, maganda ang kalagayan nila, nanguusig sila, nagsasamantala ng tao, pero merong wakas. Meron pong dulo yung kanilang kasamaan. At pangatlo, manatili tayo sa aral ng Diyos upang hindi tayo bumaksak sa palasok ng dyablo at kanyang ginagamit na masamang tao. Gumagamit siya, di ba? Kung ano-ano ng mga pamamaraan ang dyablo. Kaya tayo maging maingat. Maingat tayo. Kasi maganda yan, di ba? Sa harap natin, maganda yan. Ang pala, meron siyang pain, Meron pala siyang pain para tayo ay sumunod sa Kanya. At tayo ay Kanyang sasakmalin. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga po na kami na sumusunod sa iyong anak na si Jesus ay daraan sa anumang mga paghihirap, pag-uusig sa aming buhay. At alam po namin na sa likod niyan ay naroon, Panginoon, ang aming pong kaaway, ang aming dyablo, maging ang mundo. Ganyan din, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat ng ito, Panginoon, sa patuloy po namin na pagsunod
pagkaalam ng iyong kalooban. Lalo na nga po na nakikita na namin sa panahong ito na ang iyong pong mga pinakikita na propesiya, mga kapayagan na sa darating na panahon ay unti-unti na pong lumiliwanag sa amin pong kaisipan, Panginoon, sa mga nangyayari sa amin pong kapanahunan. At alam po namin na, Panginoon, na ang masama ay sasama at sasama. Ngunit sila man ika nga ay mahuhulog sa kanila pong kapahamakan pagdating ng takdang panahon. Ama, tulungan mo kami, mga Kristiyano, na hindi po kami, Panginoon, umatras, umurong, Panginoon, sa kabila ng mga tao na nagre-reject. Hindi po nakikinig, umiiwas mula po sa salita. Bigyan kami ng tiyaga at patuloy na pagkilos para sa kanila. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Hiningi po namin ang patuloy na biyaya mula sa iyo. At dumaan man kami sa mga pagsubok na ito, sa amin pong pisikal na pangatawan, alam po namin na kuminsan ay kami ay dumadaan sa mabigat na mga karamdaman at mga pagsubok sa buhay. Ngunit ito ay nilayon mo upang patuloy na hindi umasa at magtiwala sa aming sarili, kundi sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng lakas upang amin pong mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Ama, salamat po sa gabing ito at naway maging sa kanila pong mga tahanan, na naway merong mga tao na kapakinig na wala pang pagkakilala sa anak na si Jesus. Naway sa gabing ito, hilingin po nila na makilala lubos ang iyong anak na si Jesus sa pagsisisi, talikod sa kasalanan, at pananampalataya tangi lamang sa aming Panginoong Jesus. Ama, muli maging sa aming mga mananampalataya, na naway patuloy po kami na gumawa, kumilos, na kikita na po namin ang nalalapit na muling pagbabalik na si Jesus. At sa pagbabalik po niya, inaasahan na kami, Panginoon, ay patuloy na gumagawa at patuloy, Panginoon, na inaabot ang maraming kaluluwa doon, naroroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Ama, salamat po sa gabi ito. Ikaw po ang maluwalhati at may taas sa gabi ito. Pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po muli at tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigayan at sa ating pong mga talata mula po sa Kawikaan, Manatang 11, talatang 24, 25 ay ganito po ang sinasabi: may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. At 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidiligan din. Okay? Tayo po muna ay dumako sa panalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa bawat araw, oras ng aming buhay na naroon, Panginoon, ang iyong mga biyaya sa lahat po ng aming mga pangailangan, physical man, material, upang sa gayon ay patuloy po na kami ay magkaroon ng lakas at buhay, at kami po ay makapagbigay ng kapurihan at karunahan sa iyong pangalan. At dalahin ko nga po, Panginoon, sa aming pagkakaloob, pagbibigayan, pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na pagyamanin ang kanila pong hanap buhay upang lalo, Panginoon, na makapagbigay ng higit sa amin pong mga tinatanggilik. At ang iyo pong gawain ay mapunan sa lahat ng larangan ng pangangailangan ng Iglesia. Salamat po sa bawat isa. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po ay pasalamat. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga anak sa kanila pong pagkakaloob sa gabing ito. At dalayan ko nga po sa nalikom na salapi na ito ay patuloy na magamit sa paglago ng iyong gawain sa iglesyang ito at patuloy na mapunan ang mga pangangailangan nito at may pagkaloob sa mga misyonaryo na binibigyan ng tulong upang ang kanila pong gawain ay lalong sumagana, lalong maabot ang mga tao na naroon sa kanilang kapaligiran. Ama, muli, dalayan ko po ang patuloy na kalakasan sa bawat pisikal na pangatawan ng bawat isa na rito, lalo na nga po yung mga naghahanap buhay, bigyan ng kasiglahan, at patuloy na magamit po ito sa pangangailangan nila, sa kanilang pamilya, at gayon din, ang bahagi nito ay maipagkaloob sa iyo para sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po tumayong lahat. When we all get to heaven, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Manatili po tayong natayo. Tayo po'y magpasalamat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli salamat po sa iyo pong mga salita na siyang nagbigay sa amin muli ng panibagong kaalaman, paalala, hamon bilang iyo pong mga anak. Na kami po, Panginoon, ay daraan sa mga pag-uusik sa kabila, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo, sapagkat ang aming sisundan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus na siyang dumaan sa ganito pong mga kalagayan hanggang sumapit sa Kanya pong kaharian. Ama, bigyan kami ng lakas, unawa, Panginoon, kung dumating man ang mga kabigatang ito sa aming buhay, ay kami po ay makapagpatuloy at patuloy na aming maisagawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Alam po namin na walang ibang gagamitin ka, kundi tangi lamang ang iyong mga anak na iyong iniligtas upang kami din naman ay maging kaligtasan ng ibang tao at madala sa Panginoong Hesus. Ama, muli, sa iyo ko po tinatagubinin maging ang aming pong pagdako sa aming sama-samang panalangin. Ikaw po ang magbigay ng kapahayagan ng bawat isang karaingan at naway patuloy po na kami umasa at magtiwala kung ito man, Panginoon, ay hindi pa dumarating sa mga sandaling ito. Alam po namin na hindi po imposible ang mga bagay na amin pong hiningi sapagkat alam namin na iyo pong
itinatama lamang ang aming mga puso sa aming mga kahilingan at mga karaingan upang ito hindi naman maging kasiraan, Panginoon, sa amin at sa iyo pong pangalan. Ama, muli, ikaw po ang manguna hanggang sa amin pong paglisan sa building na ito hanggang sa amin pong mga tahanan. Lahat po ito ay amin tinatagubilin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.